pangalan ko ay Nestor. Estudyante ako sa kolehiyo. Hindi ko na lang babanggitin kung saang school. Baka kasi may makapanood ng mga kaklase ko. Tapos pagtawanan ako dahil sa kwentong ito. Baka sabihin nila na nag-iimbento lang ako. Pero bahala na kayo kung maniniwala kayo sa kwento ko. Sa dormitoryo na tinutuluyan ko, may mga kwentong kababalaghan na kumakalat. Isa na roon ay yung tinatawag na Christmas tree ritual. Tuwing sasapit daw ang Pasko, ay may naglalagay ng Christmas tree sa lobby ng dorm. May mga palamuti pa yon, mga Christmas lights na kumikislap. Sabi ng mga nakakatanda sa amin, matagal na raw ginagawa yung tradisyon na yon. Hindi lang nila alam kung sino ang naglalagay ng Christmas tree. Basta paggising daw nila sa umaga ay nandoon na yon at nakasindi. Nung una kong marinig yung kwento na yon, ay natawa lang talaga ako. Sabi ko, ano namang kababalaghan doon? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Para sa akin, mga kwentong barbero lang yon. Tapos, sabi sa akin ng mga kaklase ko, hindi raw talaga naglalagay ng Christmas tree yung may-ari ng dorm. Dahil mahal daw yung kuryente at hindi naman daw talaga sila doon nakatira. Kaya, hindi sila nagdedekorasyon. Kaya ang tanong ay sino ang naglalagay ng Christmas tree at bakit? May isang kaklase ako na nagkwento na kaya raw naglalagay ng Christmas tree ay dahil sa isang maligno na nakatira sa dorm. Kapag daw hindi na dekorasyonan ng Christmas tree, ang dorm ay magagalit yung maligno at may dadalhing isang residente nito. Sabi ko naman, kung totoo yon, edi dapat ay hindi Christmas tree ang ilagay kundi mga bawang at kung ano-ano pang gamit na pantaboy sa maligno. Pero sabi ng kaklase ko, hindi raw ganun kadali yon. Dahil may kasunduan daw ang maligno at ang may-ari ng dorm na hindi nila pwedeng gambalain ang isa't isa. Basta tuwing Pasko ay may Christmas tree sa lobby. Kaya raw naglalagay ng Christmas tree ang may-ari ng dorm ay dahil natatakot ito sa maligno. Sabi ko naman kung ako yung may-ari ng dorm ay hindi ako magpapatakot sa maligno at ako mismo ang maglalagay ng Christmas tree para hindi na ito gambalain pa ang mga residente. Natahimik yung kaklase ko tapos sabi niya, bakit hindi ko raw gawin yung sinasabi ko? Ako raw ang maglagay ng Christmas tree. Tapos, sa susunod na taon ay hindi na ako ang maglalagay dahil may ibang maglalagay nito. Doon ako napaisip. Sabi ko, oo nga, bakit hindi ko subukan? Para naman kahit papaano ay makatulong ako sa mga residente ng dorm at mapatunayan na hindi ako natatakot sa maligno. Noong sumapit ang Pasko ay bumili ako ng Christmas tree. Maliit lang dahil hindi naman kalakihan yung budget ko. Habang naglalakad ako papunta sa dorm, ramdam ko yung kakaibang lamig ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim, pero binaliwala ko na lang. Tapos nung madaling araw ng December 25, ay dahan-dahan kong inilagay sa lobby yung Christmas tree. Nakakatuwa kasi, nung paggising ko kinabukasan, ay pinupuri ako ng mga kaklase ko. Sabi nila, ang ganda raw ng Christmas tree na nilagay ko sa lobby. Sabi ko naman, maliit lang yon. Pero sabi nila, hindi raw maliit yung Christmas tree, malaki raw yon at ang gaganda ng palamuti. Doon ako nagtaka. Pagbaba ko sa lobby ay nakita ko nga yung malaking Christmas tree. Ang ganda ng mga palamuti. Doon ko naisip, teka, hindi ito yung nilagay ko. Siguro nga ay totoo yung maligno. Parang may ibang puwersa na nagdagdag ng dekorasyon. Simula noon ay ako na ang naglalagay ng Christmas tree tuwing Pasko. Hindi na ako natatakot sa maligno. Sa halip parang naging parte na siya ng tradisyon ko. Naisip ko, baka nga hindi naman siya masama, kundi gusto lang niyang ipakita na nandiyan siya. Dahil sa tuwing umaga ng December 25 ay may makikita kaming malaking Christmas tree sa lobby. Para bang sinasabi ng maligno na huwag niyo akong kalimutan. Kaya kahit anong mangyari, itutuloy ko ang tradisyon na ito para sa kaligtasan ng lahat.
Ako po si Lalaine. Artist po ako. Nagdo-drawing, pahainting, sketching at iba pa. Mahilig akong magbakasyon sa probinsya tuwing Pasko. Dati. Noong hindi pa nangyayari itong ikukwento ko sa inyo. May isang lumang bahay kami sa probinsya na pag-aari pa ng lola ko. Doon kami tumutuloy kapag bumibisita sa probinsya. Ang dami kong masasayang alaala sa bahay na iyon. Nung bata pa ako, lagi kaming nagtatakbuhan ng mga pinsan ko doon. Ang laki kasi ng bahay. Tapos ang daming mga kwarto. Para kaming naglalaro sa isang maze. Pero may isang beses na nawala yung isa kong pinsan. Sabi nila, yung balete sa likod ng bahay parang may sariling mundo. Lagi kaming sinasabihan na huwag maglaro doon. Hindi namin siya makita. Nag-alala yung mga magulang niya at yung lola ko. Bago siya mawala, sinabi niya sa akin na may nakita siyang maliit na tao na nagtatago sa ilalim ng malaking balete na nasa likod ng bahay. Nung makita namin siya, ayaw na niyang magsalita. Takot na takot siya at nanginginig. Para bang may nakita siyang hindi kayang ipaliwanag, yung tipong parang hindi na siya makatulog ng maayos. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. Pero yung balete, lagi na naming iniiwasan. Nung huling beses na nagbakasyon ako doon, ang dami kong napansin na kakaiba. May mga sketches ako na nawawala. Hindi ko naman sila tinatapon, pero kapag titingnan ko ulit, wala na sila. Yung mga sketchbook ko, nawawala rin. Kapag bababa ako sa kusina, naaamoy ko yung luto ng lola ko. Kahit na wala naman tao doon, sabi ko baka multo ng lola ko. Pero hindi naman nakakatakot. Isang beses, naglalakad ako sa hallway, narinig ko yung mga mahihinang tawa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero ramdam ko na ako yung pinagtatawanan. Nung makarating ako sa kwarto ko, may mga bakas ng paa sa sahig. Parang bakas ng paa ng bata na galing sa putikan. Nung hapunan, nakaupo ako sa mesa. Nung tumingin ako sa ilalim, may nakita akong maliit na nilalang na nakangiti sa akin. Yung ngiti niya, parang alam na alam niya yung mga sikreto ko. Nakakakilabot talaga. Nakita ko lang siya saglit kasi tumakbo siya palabas ng kusina. Doon ko naisip na baka may mga duwende sa paligid. Nung huling araw ko doon, naglalakad ako sa sala nung makita ko na nagkukumpulan yung mga duwende sa isang sulok. Nakatingin sila sa akin at galit na galit. Parang may sinasabi sila na hindi ko maintindihan. Pero ramdam ko na ako yung pinag-uusapan. Tapos, biglang nawala yung mga ilaw at mga bumbilya. Takot na takot ako. Tumakbo ako palabas ng bahay at pumunta sa kapitbahay namin na malapit lang naman. May nakilala akong matandang babae na sabi niya ay kailangan kong mag-alay sa mga duwende para hindi na nila ako gambalain. Sinubukan ko yung sinabi niya. Naglagay ako ng pagkain sa labas ng bahay pero hindi ko alam kung sapat na ba yun. Bisperas ng Pasko, nagising ako sa kaluskos. Pagmulat ko, nakita ko yung leader ng mga duwende sa kwarto ko. Nakangiti siya at nakatingin sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ako nakabangon at nakatakbo palabas ng bahay. May mga lumang remedies si Lola sa mga duwende. Naisip ko yon at siguro dahil na rin sa takot ko kaya ako nakalabas. Umuwi ako sa Maynila. Hindi ko na tinapos yung bakasyon ko. Sobrang takot ko na baka hindi na ako makabalik kung may mangyari pa ulit. Para bang may nagbabantang panganib na hindi ko kayang harapin, hindi na ako bumalik doon. Sabi ko na lang sa mga kamag-anak ko na may ginagawa ako. Pero ang totoo, natatakot na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin ng mga duwende. Ngayon kapag may naririnig ako na nagbabalak magbakasyon sa probinsya, sinasabihan ko sila na mag-ingat. Baka kasi may makita silang mga duwende.
May narinig ako noon na kwento ng isang bata na nawawala. May nakakita raw sa kanya na pumasok sa kakahuyan sa may dulo ng barangay namin. Pero hindi na siya nakita na lumabas. Nung magdilim na ay nag-alala na yung mga magulang niya. Hinanap siya pero hindi na siya nakita. Ayon sa kwento ay may nakapagsabi na raw noon kung ano ang nangyari sa batang iyon. Ang nakapagsabi ay yung mismong bata. Nung bata pa ako, nakwento sa akin ng lola ko na wag daw akong papasok sa kakahuyan tuwing Pasko. Sabi ko, bakit naman? Sabi ni lola, may mga diwata raw doon na nagdiriwang tuwing Pasko at ayaw nilang maistorbo. Kapag may umistorbo sa kanila ay tiyak na mapapahamak. Seryoso siya nung sinabi niya yon, parang may alam siyang hindi ko alam. Sabi ko kay lola, gusto ko ngang makakita ng diwata. Sabi ni lola, wag daw akong makulit. Pero makulit talaga ako. Nung Pasko, 12 years old ako noon, sobrang bored na ako kasi wala akong kalaro. May mga ginagawa yung mga pinsan ko sa bahay nila. Yung mga kaibigan ko naman ay may mga pinuntahan kasama ang mga magulang nila. Kaya naisip ko na pasukin yung kakahuyan. Sabi ko, kung makikita ko yung mga diwata, baka bigyan nila ako ng regalo. O kaya ay makakain man lang ako sa handaan nila. Pagpasok ko sa kakahuyan, parang may kakaibang hangin na bumalot sa akin. Wala naman akong nakitang diwata agad. Pero nung medyo malalim na ako, biglang may parte na puno ng ilaw. Parang ibang mundo, ang ganda, pero nakakatakot din. Amoy na amoy ko rin yung mga pagkain na niluluto nila. Ang sarap ng amoy. Lalo akong nagutom, may lumapit sa aking lalaki. Sabi niya, kung gusto ko raw makikain sa kanila, ay kailangan ko munang magbigay ng kahit isang kanta na natutunan ko nung bata pa ako. Sabi ko, ang dali naman. Tapos kinantahan ko siya ng isang nursery rhyme. Tuwang-tuwa yung lalaki. Sabi niya, pwede na raw ba akong kumain? Tapos pinakilala niya ako sa pamilya niya. Mga tao rin sila. Sabi ko sa sarili ko, niloloko lang ako ni lola. Mga tao lang pala itong mga ito. Ang babaw pa ng kaligayahan. Nung oras na yon, naisip ko na baka ang ibig sabihin ni lola ay mga katutubo ang nagdiriwang sa kakahuyan. Baka ayaw lang niyang sabihin na dahil baka istorbohin ng mga tao. Ang saya ng handaan nila, ang daming pagkain. Halos lahat ng pagkain na gusto kong tikman ay natikman ko. Ang bait din ng lalaki, tawagin na lang natin siyang kuya. Si kuya ay kinukwento sa akin kung ano-ano yung mga ginagawa nila sa kakahuyan. Yung iba ay hindi ko na maalala kasi hindi naman ako nakikinig. Mas gusto kong kumain pero may naalala akong kwento niya. Sabi niya may mga bagay raw na hindi nakikita ng mga tao sa kakahuyan. May mga hayop na hindi nakikita ng mga tao dahil hindi nila alam na may ganoong hayop pala. May mga puno na hindi nakikita ng mga tao dahil hindi nila alam na may ganoong puno pala. Nung mga oras na yon, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Pero tumango na lang ako tapos sabi niya, gusto ko raw bang makita yung mga bagay na yon? Kailangan ko lang daw magbigay ng isang bagay na mahalaga sa akin. Naisip ko, baka may gusto siyang makuhang regalo sa akin. Nung mga oras na yon, naisip ko yung relo ko. Yun kasi yung pinakamahalagang bagay na dala ko. Sabi ko, gusto kong makita yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao sa kakahuyan. At binigay ko sa kanya yung relo ko. Tuwang-tuwa si kuya, sabi niya, may hiling daw ba ako? Sa puntong yon, naisip ko na ang dali namang kausap nitong si kuya. Tapos naisip ko, hiling? Ano bang hiling ang gusto ko? Naisip ko yung crush ko na si Andrea. Sabi ko, gusto kong makuha ang puso ni Andrea. Natawa pa si kuya, sabi niya ang dali lang daw nun. Tapos kumuha siya ng pulang candy. Inabot niya sa akin, sabi niya, ito raw ang puso ni Andrea. Pag kinain ko raw yon, ay makukuha ko ang puso niya. Nagtaka ako, pero tinanggap ko yung candy. Amoy bulok yung candy, parang may nakatagong sumpa sa loob.
Nakakakilabot yung amoy, parang may babala na hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit amoy bulok? Tapos biglang nag-iba yung itsura ni kuya. Yung mga kasama niya nag-iba rin ang itsura, parang mga halimaw. Natakot ako. Tapos sabi ko, bakit nag-iba ang itsura nila? Natatawa lang si kuya. Sabi niya, hindi raw nag-iba ang itsura nila. Yun daw talaga ang itsura nila. Nagtaka ako. Sabi ko, bakit hindi ko nakita agad yung itsura nila? Sabi ni kuya, dahil hindi ko raw alam na gano'n ang itsura nila. Kaya hindi ko nakita, pero dahil sinabi niya, ay nakita ko na. Tapos sabi niya, hindi lang daw yun ang makikita ko. Dahil marami pang bagay ang hindi ko nakikita. Dahil hindi ko alam na may ganong bagay, nagtaka ako, hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Pero nung mga oras na yon, ay may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Si Andrea, lumapit siya sa akin. Sabi niya, bakit daw ako nag-iisa? Sabi ko, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si kuya at yung pamilya niya. Pero nagulat ako dahil wala na doon si kuya at yung pamilya niya. Si Andrea ay lumapit sa akin. Sabi niya, gusto raw niyang sumama sa akin. Tapos niyakap niya ako. Pero nagulat ako dahil nag-iba ang itsura niya. Naging halimaw din siya katulad ni kuya. Tinulak ko siya, pero niyakap niya uli ako. Natakot ako kaya tumakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo pero hindi ko na makita yung labasan ng kakahuyan. Puro puno na hindi ko kilala ang nakikita ko. Puro mga hayop na hindi ko pa nakikita ang nakikita ko hanggang sa mapagod ako. Umupo ako sa isang puno, hinihingal at takot na takot. Tapos nung tumingin ako sa mga kamay ko, nagulat ako. Naging halimaw na rin ako, parang bangungot na hindi ko matakasan. Nung mawala ako, ay nagkaroon ng dahilan si Lola para sabihin ang kwento niya sa mga tao. Sabi ni Lola, may nagsabi raw sa kanya na ang mga engkanto sa kakahuyan ay nagdiriwang tuwing Pasko. At ayaw nilang maistorbo. Kapag may nakikialam sa kanila ay hindi na makakabalik ang taong iyon dahil makikita niya ang mga bagay na hindi niya dapat makita. Ang sabi ni Lola ay may nakapagsabi raw sa kanya noon na ganoon nga ang nangyari sa akin. Pero hindi niya na sinabi sa mga magulang ko dahil baka hindi sila maniwala. Ang sabi ni Lola ay nagbigay raw ng babala sa kanya, yung nagsabi noon, na kapag may pumasok uli sa kakahuyan, ay baka maistorbo uli ako at ang mga kasama ko at baka makasama ko na naman ang taong iyon. Kaya binigyan niya ng babala ang mga tao pero hindi sila naniwala. Nung mawala yung kapatid ko ay sabi ni Lola baka raw ako ang nakakita sa kanya dahil ako ang huling nakakita sa kanya. Ang sabi ko ay baka nga. Pero hindi ko na sinabi sa kanila yung sinabi ni Lola sa akin. Dahil baka hindi sila maniwala. Ang sabi ko na lang ay baka nakilala niya yung mga nagdiriwang doon. Katulad ng nangyari sa akin. Pero iba ang sinabi ni Lola. Ang sabi niya ay baka raw ako ang nakakita sa kapatid ko. Dahil baka ako ang nagdiriwang doon. At ako ang naistorbo niya. Nung malaman ko yon ay naisip ko na baka nga ako ang nakakita sa kapatid ko. At baka ako rin ang nakakita sa mga taong nawala sa kakahuyan. Nung mga nakaraang taon, dahil marami pa ang nawala doon, at ang huling nakita na pumasok doon ay ako. Ang sabi ni Lola ay baka raw hindi na ako makabalik. Dahil sa mga taong nakikialam sa amin, parang ako na yung bagong bantay ng kakahuyan, na parang ako na yung nag-aanyaya sa iba na pumasok. Ang sabi ko ay ayos lang dahil hindi ko na rin naman alam kung paano bumalik. Ako po si Chito. Sana po ay magustuhan ninyo ang kwento ko. Noong 10 years old ako, pumunta ako sa probinsya para magbakasyon sa bahay ng lolo at lola ko.
Pasko noon kaya napagdesisyonan ng mga magulang ko na doon muna ako sa probinsya para makasama ko yung mga kamag-anak namin doon. Isa sa mga napansin ko noon ay yung kakulangan ng kabuhayan ng mga kamag-anak namin. Lalo na yung mga pinsan ko na halos kasing edad ko lang. Tinanong ko yung lola ko kung bakit ganon. Sabi niya, may problema raw kasi sa gubat. Hindi raw makapangaso yung mga lalaki sa lugar namin dahil sa isang nilalang na nagtatago sa gubat. Sabi ng lola ko, sa ngayon daw ay nagtitiis na lang sila sa pagtatanim ng mga gulay at pagbibenta ng mga ito sa bayan. Pero may mga kwento raw na yung nilalang sa gubat ay may kapangyarihang magbago ng anyo ng tao. Pero kahit daw papaano ay nakakaraos naman sila. Isang araw, tinuruan ako ng lolo ko kung paano gumawa ng parol. Sabi niya, mas maganda raw yung mga parol na ginagawa nila dahil natural at hindi gawa sa plastic. Sabi ko, paano yon? Ang sabi niya, makikita ko raw kung tutulungan ko siya na kumuha ng mga materyales sa gubat. Medyo natakot ako kasi naalala ko yung sinabi ng lola ko tungkol sa nilalang na nagtatago sa gubat. Pero dahil sa curious ako, ay sumama na rin ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, tiwala lang kay lolo. Siguradong hindi naman ako mapapahamak kapag kasama ko siya. Sobrang ganda ng gubat, ang daming puno, ang daming halaman, ang daming hayop na hindi ko pa nakikita sa Maynila. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala gustong-gusto ng mga pinsan ko na mga aso dito. Habang naglalakad kami ni lolo, ay may nakita akong mga bakas ng paa. Malalaki yung bakas, parang bakas ng paa ng tao. Pero mas malaki, sinabi ko kay lolo, pero sabi niya, wag ko na lang daw pansinin. Nangongolekta kami ng mga dahon at mga sanga ng puno ng nyog. Tapos may nakita ako na sigarilyo. Malaki yung sigarilyo, parang sigarilyo ng higante. Sabi ko kay lolo, nakita ko na naman yung sigarilyo, pero sabi niya, wag ko na lang daw pansinin. Pagdating namin sa bahay ay tinuruan ako ni lolo kung paano gumawa ng parol. Sabi niya, mas maganda raw yung parol na gawa sa mga materyales na kinuha namin sa gubat dahil natural at hindi gawa sa plastic. Habang gumagawa kami ng parol ay nakalimutan ko na yung takot ko sa nakita namin sa gubat. Sabi ko sa sarili ko, siguro ay normal lang yung mga bagay na yon para kay lolo, kaya hindi niya na lang pinapansin. Isang gabi, nagkagulo sa bahay. May emergency daw sa bayan at kailangan na tumungo doon ni lolo. Sabi niya, babalik din daw siya agad. Kailangan lang daw niya na makausap yung kapitan. Naiwan ako sa bahay na mag-isa. Yung lola ko kasi ay sumama kay lolo. Sabi ko sa sarili ko, matutulog na lang ako para hindi ko maramdaman yung takot sa dilim. Pero hindi pa ako nakakatulog ay nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Tapos may nakita ako ng mga pulang mata na nakatingin sa akin mula sa bintana. Tumayo ako at sinilip yung bintana. Nakita ko na may malaking nilalang na nakatayo sa labas ng bahay. Nakita ko yung mga bakas ng paa niya at yung hawak niyang malaking sigarilyo. Nakita ko rin yung mga pulang mata niya. Tumakbo ako palabas ng bahay at nakita ko si lolo na may dalang usa. Nakahinga ako ng maluwag pero nagulat ako nung makita ko na yung lolo ko ay may mga pulang mata na rin. Nagsalita siya at sabi niya, halika na, uwi na tayo. Pero hindi na boses ni lolo yung narinig ko, boses na ng isang malaking nilalang. Tapos, yung mukha ni lolo ay unti-unting nagbago, parang natutunaw. Yung katawan niya ay parang sinipsip ng katawan ng higanteng nilalang hanggang sa hindi ko na siya makilala. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa akin noon. Basta ang naaalala ko ay tumakbo ako ng tumakbo. Baligtad yung damit ko, sabi kasi ni lolo. Ganon daw ang proteksyon laban sa mga maligno para hindi nila ako makita o makilala. Habang tumatakbo ako ay naririnig ko yung sigaw ni lolo na humihingi ng tulong. Sabi niya, iligtas ko raw siya. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Basta ang alam ko, takbo lang ako ng takbo. Nakalabas ako sa gubat at nakarating sa bahay. Pero pagdating ko doon, nagulat ako kasi lahat ng tao sa bahay ay may mga pulang mata na.
Parang sila rin ay kontrolado nung nilalang sa gubat. Yung lola ko, yung mga pinsan ko, pati mga kapitbahay namin. Lahat sila ay may mga pulang mata na. Parang kinain ng nilalang yung pagkatao nila. Ginawang bahagi ng sarili nitong mundo. Lumipas ang mga taon, naging estudyante ako sa Maynila. Pero hindi ko makalimutan yung mga pulang mata sa gubat. Sabi ko sa sarili ko, magiging matatag ako sa kabila ng mga nangyari sa akin. Pero paulit-ulit na bumabalik yung mga alaala sa utak ko. Hindi ko makalimutan yung mga pulang mata at yung sigaw ni Lolo na humihingi ng tulong. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung takot na yon. Noong kabataan ko, may isang tao na nagbalik sa aming bayan para sa Pasko. Nag-iisa lang siya noon dahil wala na siyang mga magulang. Ang lolo na lang niya ang kasama niya sa buhay, pero pumanaw na rin ito. Nung bumalik siya sa amin, sabi niya, parang laging sumusunod sa kanya yung lolo niya. Parang hindi raw siya nag-iisa. Pati sa pagtulog, ramdam niya na katabi niya yung lolo niya. Miss na miss niya kasi yung lolo niya, kaya kahit wala na ito, parang nandyan pa rin siya palagi. Nung bata pa raw siya, laging may mga kwento yung lolo niya tungkol sa mga engkanto at diwata. Ang lolo raw niya ay isang manlalakbay, kaya marami itong nalalaman na mga kwento. Sabi ng kaibigan ko, tuwing gabi raw ay pinapakinig siya ng lolo niya sa mga kwento nito. Takot na takot daw siya noon, pero namangha rin siya sa mga kwento ng lolo niya. Isa sa mga kwento na hindi niya makalimutan ay tungkol sa isang diwata na nagbabantay sa kagubatan sa dulo ng aming bayan. Nung makarating sa akin ang kwento na yon ay na-excite ako. Kasi ibig sabihin noon ay may pagkakataon kami na makakita ng diwata. Nung mga panahon na yon ay hindi pa uso sa amin ang mga gadgets. Kaya ang libangan namin ay yung mga kwentong kababalaghan na napapakinggan namin. Isang gabi nagkukwentuhan kami sa bahay. May mga pinsan ako na galing sa Maynila at nagbabakasyon sa amin. Biglang may narinig kami ng mga sigaw. Parang galing yun sa labas, nagtinginan kaming lahat. Tapos tumayo yung tatay ko at sinara yung bintana. Nakakatakot daw yung mga sigaw. Baka raw may mga aswang na nag-aaway. Hindi kami nakatulog ng maayos nung gabing yon. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Nung makarating ako doon, ay may naririnig akong mga sigaw. Nagtaka ako kasi parang galing yun sa loob ng bahay nila. Pumasok ako at tinawag siya. Nung lumabas siya, ay may dala siyang diary. Tapos sabi niya nakita na raw niya. Nagtaka ako. Tinanong ko siya kung ano ba yung nakita niya. Sabi niya, yung diary ng lolo niya. Doon daw nakasulat yung mga kwento ng lolo niya. Tapos binasa niya sa akin yung tungkol sa diwata. Ang sabi sa diary, may isang lugar sa kagubatan na lihim na pinupuntahan ng mga ninuno ng kaibigan ko. Ang tawag nila doon ay lugar ng mga alaala. Sa lugar na yon ay makikita mo raw yung mga alaala ng mga ninuno mo. Ang diwata raw na nagbabantay doon ay mabait, pero kapag may ibang tao na nakapasok sa lugar na yon ay nagagalit ito. Kaya lang daw nakakapunta doon ang mga ninuno ng kaibigan ko ay dahil may isang puno sa gitna ng lugar na yon na nakaukit ang pangalan ng kanilang pamilya. Habang binabasa niya yon ay naisip ko na baka yung mga sigaw na narinig naming kagabi ay galing sa diwata. Baka may mga taong nakapasok sa lugar na yon at nagalit yung diwata. Sinabi ko yon sa kaibigan ko. Sabi ko, baka pwede naming pasukin yung lugar na yon at baka makita namin yung diwata. Pumayag naman siya kasi gusto rin daw niyang maranasan yung mga naranasan ng mga ninuno niya. Sa diary ng lolo niya ay nakasulat din kung paano makakarating sa lugar na yon. Nung gabing yon, ay sinubukan namin na hanapin yung lugar ng mga alaala. Nagpaalam kami sa mga magulang namin na magpapalipas ng gabi sa bahay ng isa naming kaibigan. Pero sa totoo lang ay sa kagubatan kami matutulog. Habang naglalakad kami ay iniisip ko
kung ano ba yung mga makikita namin doon. Higit sa lahat gusto ko talagang makita yung diwata. Nakalagay sa diary ng lolo ng kaibigan ko na isang maliit na talon ang hahanapin namin. Doon daw nagsisimula ang lugar ng mga alaala. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad ay narating din namin yung talon. Maliit lang talaga siya, halos kasing laki lang ng isang tao. Tapos, yung tubig niya ay nanggagaling lang sa isang maliit na batis. Nagtaka kami kasi sa gilid ng talon ay may mga nakaukit na pangalan. Nung basahin namin, mga pangalan yon ng mga ninuno ng kaibigan ko. Parang sinasabi na yung mga pangalan na yon ang nagbabantay sa lugar na ito, na parang may espesyal na koneksyon sa kanilang pamilya. Nilublob niya yung mukha niya sa talon. Nung umahon siya, sabi niya may nakita raw siyang mga tao. Ginaya ko yung ginawa niya. Nilublob ko yung mukha ko sa talon. Nung umahon ako, nakita ko na may mga imahe ng tao na lumalabas sa talon. Hindi ko sila kilala, pero alam ko na mga ninuno yun ng kaibigan ko. Hindi ko may paliwanag yung naramdaman ko noon. Parang may kakaibang pakiramdam na bumalot sa katawan ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang papasok kami sa kagubatan, ramdam mo yung lamig ng hangin na parang may kasamang bulong. Sa dulo ng talon ay may isang malawak na lugar na puno ng mga lumang gamit. May mga lumang bisikleta, mga sirang upuan, mga lumang damit at kung ano-ano pa. Sabi ko sa kaibigan ko, baka yun yung mga alaala ng mga ninuno niya. Tumango lang siya tapos nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa dulo ng lugar na yon ay may nakita kaming isang malaking puno. Nagtaka kami kasi sa katawan ng puno ay may mga nakaukit na pangalan. Nung basahin namin, pangalan yun ng mga ninuno ng kaibigan ko. Doon ko naisip na baka yun yung puno na tinutukoy ng lolo niya. Nakakatakot yung itsura ng puno. Kasi sa dami ng mga nakaukit na pangalan, halos wala nang natira sa katawan nito. Nung hawakan ko yung puno, may narinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko. Nilingon ko yung kaibigan ko, pero hindi siya yung tumatawag sa akin. Nung tignan ko ulit yung puno, may nakita akong naglalakad sa likod nito. Nung puntahan ko yon, nakita ko yung lolo ko na pumanaw na. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Nung habulin ko siya, biglang nagbago yung paligid. Nasa bahay na ako ng lolo ko. Nakaupo siya sa sala at may kasamang babae. Nung tawagin ko siya, hindi pa rin siya lumingon. Tapos biglang may lumabas na batang babae. Ako yun nung bata pa ako. Tumakbo ako palabas ng bahay. Nung tumakbo ako para habulin yung batang ako, ay nasa kagubatan na ulit ako. Nakatayo ako sa harap ng malaking puno. Tapos yung kaibigan ko ay tinatawag ako. Nung lingunin ko siya, nakita ko na may paparating na malakas na hangin sa likod niya. Nung tamaan siya ng hangin, ay tumilapon siya. Nung lingunin ko yung puno, nakita ko na yung mga pangalan na nakaukit doon ay unti-unting nawawala. Tumakbo ako para puntahan yung kaibigan ko. Nakita ko siya na nakahandusay sa lupa at duguan. Nung buhatin ko siya, ay may narinig akong malakas na boses. Sabi ng boses, mga walang galang daw kami. Hindi raw namin alam ang mga bagay na ginagawa namin. Nung lingunin ko kung saan ang gagaling yung boses, nakita ko yung diwata. Maganda siya, pero galit na galit nung tumakbo ako ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Yung ulan ay hindi ordinaryong ulan. Kasi ang hapdi niya sa balat, parang may kasamang asido. Nung lingunin ko yung diwata, nakita ko na may mga lumalabas na itim na usok sa katawan niya. Tapos yung mukha niya ay unti-unting nagiging bungo. Nakakatakot talaga. Parang biglang nagbago yung itsura niya mula sa maganda at maamo, naging nakakatindig balahibo. Tumakbo ako ng tumakbo. Nung marating ko yung talon, ay nilublob ko yung mukha ko doon. Nung umahon ako, ay wala na yung mga imahe ng mga ninuno ng kaibigan ko. Tumakbo ulit ako. Nung marating ko yung dulo ng kagubatan, ay hingal na ako at halos hindi na ako makalakad. Nung lingunin ko yung dinaanan ko, ay wala na yung diwata. Malinis na ulit yung paligid,
Yung kaibigan ko ay nawalan ng malay. Dinala ko siya sa bahay nila. Tapos kinuwento ko sa mga magulang niya ang nangyari sa amin. Hindi na nila ako sinisi. Ang sabi nila ay matagal na raw na hindi nakakapunta sa lugar na yon ng mga ninuno ng kaibigan ko. Kaya siguro ay nagalit ang diwata. Sabi ko sa kanila ay narinig ko yung boses ng diwata na tinatawag ako. Nung hawakan ko yung puno, nakita ko yung lolo ko na pumanaw na. Sabi nila, baka raw dahil sa puno ay naging parte na ng mga alaala ko ang lolo ko. Kaya nakita ko siya doon. Hindi na ako bumalik sa lugar na yon. Hanggang ngayon ay may mga sugat pa rin ako sa katawan dahil sa asidong ulan ng diwata. Ang kaibigan ko naman ay nawalan ng pandinig dahil sa malakas na hangin na tumama sa kanya. Naging tahimik at nag-iisa ako pagkatapos ng insidenteng yun. Parang may bigat sa dibdib ko, iniisip ko kung ano ba yung nagawa namin para magalit yung diwata. Sobrang guilty ko talaga. Hindi ko na nakumpleto yung mga kwento sa diary ng lolo ng kaibigan ko. Pero nagpatuloy ako sa pag-aaral. Hanggang sa tumanda ako ay hindi ko na nakalimutan yung karanasan na yon. Parang nagbago yung pananaw ko sa buhay. Naging mas maingat at mapagmasid ako sa mga bagay na hindi ko nakikita. Kapag may mga bata na nakikinig sa akin, ay kinukwento ko sa kanila yung karanasan ko sa diwata. Takot na takot sila kapag naririnig nila yung kwento na yon. Siguro ay ganun din yung naramdaman ng lolo ng kaibigan ko. Nung kinuwento niya yon sa kanya, ngayon ay nagpatuloy na yung kwento ng diwata sa mga bata sa aming bayan.